mga ka-DIY. Share ko lang sa inyo yung ating DIY na bench table saw. Ayan. So kapag gagawa tayo ng ating speaker or speaker box, ay ito na yung ating gagamitin para hindi na tayo mahirapan sa kakalagari. So nilagyan ko rin siya ng guhit para in case na pantay tayo ng ay sukat na siya mga ka-DIY. So ayan. Ito yung ating mga speaker na gagamitin para sa paggawa ng ating DIY box. At ito naman yung ating table saw na DIY lang para mas mapadali yung pagkat natin ng mga plywood natin. So ayan, ito yung ating DC motor na 775. So DIY lang natin to yung mga plastic na to at nilagyan natin ng bracket na kahoy para lang extend natin yung ating pangkat dito sa dulo. Ito yung ating shafting ay 8mm yung kanyang laki. Naglagay tayo nitong para lumit yung ratio niya at tumaas yung torque, dahil ito yung shafting na ating motor ay 5mm lang, tapos yung ating butas ng yung pulley na to ay 8mm. So umorder din tayo ng shafting na 8mm para dito sa ating adapter. So test natin ito mga ka-DIY para makita nyo rin kung paano siya gamitin. Papantay natin yung guhit para kapag pinat natin ay pantay na siya. Bawat guhit nito ay 5mm yung kapal mga ka-DIY. So wala pa tayong switch, manual muna natin ilagay. So ito yung kanyang kain. Ayan. So kung napansin niyo, kunting adjust na lang ito para kasi yung plywood natin na gamitin ay 3mm lang naman para mas manipis lang, kasi sinukat ko ito kasi ay nasa 9mm to, kaya mas makapal, kaya hindi kinain masyado ng ating table saw. So itong kapal nito ay nakaset na kasi ito sa 5mm natin na plywood. Nipis lang kasi ng ating blade, saka hindi siya masyadong maalikabok. So tingnan nyo naman yung kain niya. So napakaliit, parang pulbo na lang yan mga ka-DIY yung kain. Yan, so kaya kahit dito kayo sa loob ng bahay nyo ay hindi masyadong maalikabok. Ayan, tingnan nyo yung kain niya. Ayan. Yung power supply natin ay itong power supply natin, ayan. Naka-temporary lang muna para matesting lang natin ito. So okay na okay, hindi siya maingay at madali siyang tanggalin. So ayan, naka-clip lang yung ating So ito yung guide natin para gagawa pa tayo ng guide na mas maganda para hindi masyadong mahirap. So ayan lang mga ka-DIY, sana ay nagustuhan niyo itong aking DIY. Ayan.